Daan-daang BPO workers sa Cebu ang nagrereklamo matapos umunong pilitin ng kanilang mga employers na bumalik agad sa trabaho matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Pagkondena naman ng isang grupo, mas inuna pa raw ng mga kumpanya ang pera kaysa ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng mapaminsala at nakamamatay na magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, nagsulputan ang mga post kung saan pinababalik umano ang mga BPO employees sa kanilang trabaho. Sa chat na ito, sinabihan daw ang mga call center agent na bumalik sa opisina dahil maraming nakapilang call. Ang sinumang uuwi ay mamarkahang nag-awol o absence without leave. Sa isa pang trending conversation na ito, pinagpapasa naman ng isang team leader ang kanyang empleyado ng written explanation kung bakit siya umuwi matapos ang lindol. Namarkahan kasi siyang nag-awol. Giit pa ni TL, cleared at safe naman daw ang kanilang gusali at dapat din daw panatilihin ang pagiging profesional sa gitna ng aniyay challenging situation. Umaniya ng samot-samong negatibong reaksyon sa netizens. Komento ng ilan, mas mabuti pang mag-awol kesa ma-rest in peace. Ang mga nag-viral na hinaing ng mga call center workers sa Cebu, pinatotohanan ng grupong BPO Industry Employers Network o BIEN. Ayon sa kanilang Cebu chapter, sa loob lang ng 2 araw ay daan-daang reklamo mula sa mga agent ang kanilang natanggap. Pinipwersa raw silang sumunod sa patakaran ng kumpanya na hindi naayon sa occupational safety and health standards. One other instance includes a company letting their agents take calls in the middle of the earthquake. And then there's another one wherein agents were prevented from going out the premises of their building when company personnel blocked the exits of their office as per management's instructions. Giit pa ng grupo, patunay ang reklamo na mas uunahin pa ng mga kumpanya ang kanilang kasakiman at pera kaysa sa kaligtasan ng kanilang mga ahente. Nakarating na rin ang nasabing issue kay Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña. Sakaling totoo raw ang mga ito, maghahain daw ng reklamo si Osmeña sa Department of Labor and Employment o DOLE. Nananawagan din ng vice-alkalde na mag-text sa kanyang cellphone number para iulat ang mga reklamo. Sa ngayon, naghain na ng formal na reklamo sa Labor Department ang ilang BPO employee laban sa kani-kanilang kumpanya. Nanawagan na rin ang Akbayan Party List sa DOLE na imbestigahan at tignan kung isolated o nangyari rin ito sa iba pang BPO company. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.